Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaistorya. Isa na namang kwento ang ating matutunghayan ngayong gabi. Samantala, patuloy lamang kayo sa paglalagay ng inyong mga comments sa ating comment section. At syempre naman patuloy lamang din kayo sa pagsubaybay sa ating mga itinatampok na mga kwento araw-araw. At sa lahat ng mga nakasubaybay ngayon, narito na po ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang akong Leo. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang delivery rider dito sa Maynila. Alam mo naman ang buhay kalsada, hindi ba? Mainit, maalikabok at lagi nagmamadali. Pero bago ang lahat ng ito, bago ko naranasan ang tunay na bangungot ng buhay ko, gusto ko munang balikan kung sino at ano ba si Leo noon. Sana sa pamamagitan ng sulat kong ito ay may makuha silang aral. Lalo na ang mga kabataang akala, hawak na nila ang mundo sa tuwing nakahawak sila sa manibela. Kaistorya, bata pa lamang ako ay mahilig na talaga ako sa dalawang gulong. Nagsimula yan sa BMX na bigay ni tatay hanggang sa naging mountain bike. Doon pa lamang makitid na ang isip ko. Gusto ko, ako ang pinakamabilis sa mga kalaro ko. Kaya naman nung nagkaroon ako ng sariling trabaho at nakapag-ipon ng sapat na pang-down, hindi na ako nagdalawang isip. Unang-una kong binili para sa aking sarili, isang motor. Ito yung moment na pakiramdam ko naging ganap na akong lalaki. Yung kintab ng kaha, yung tunog ng makina, parang musika sa pandinig ko. Pero kasabay ng pag-andar ng motor na iyon, umandar din ang yabang sa katawan ko. Kapag ako'y nasa kalsada Kaistorya, pakiramdam ko ako ang hari. Alam mo yung mga rider na mahilig sumingit sa maliit na awang sa traffic? Ako ang pasimuno niyan. Wala akong pakialam kung sumagi ang siko ko o kung may magulat na tumatawid. Para sa akin, ang traffic sa Maynila ay isang higanteng palaruan. At sa larong ito, ako ang laging panalo. Kapag may bumubusina sa akin dahil sa ginagawa ko, imbes na humingi ako ng paumanhin, lalo ko pang binibirita ng silinyador. Ipinapakita ako sa kanila na hindi ako basta-basta. Tabi kayo! Parating ang loading nyo! Yan ang laging nasa isip ko habang nakikipagpatentero sa mga sasakyan. Isang hapon, pag uwi ko sa bahay ay nadatnan ko si nanay sa may pintuan. Baka sa mukha niya ang pag-aalala na may halong inis. Leo, anak, pinuntahan ako ni Aling Choling kanina. Nagrereklamo ang mga kapitbahay. Bakit mo naman daw kailangan patakbuhin ng mabilis ang motor mo sa loob ng iskinita? May mga bata silang naglalaro. Muntik mo na raw mahagip ang anak ni Mang Polo. Kaistorya, imbis na makaramdam ako ng hiya o takot na baka makasakit ako, hinarap ko si nanay ng may pagkairita. Nay, ang babagal lang talaga nilang kumilos. Saka hindi naman nahagip, hindi ba? OA naman sila. Ang sagot ko pa habang tinatanggal ang helmet ko. Hindi ko na hinintay na makasagot pa si nanay. Tinalikuran ko na lamang siya, dumiretso ako sa kusina para kumuha ng pagkain. Sanay na sila sa akin. Alam nilang kapag nagsalita na ako, wala na silang magagawa. Matigas ang ulo ko at para sa akin, ang kanilang mga paalala ay ingay lamang na dapat baliwalain. Pagkakain ko ay dumiretso agad ako sa garahe. Doon ko inilalaan ang oras ko pagkatapos ng trabaho.
May bago kasi ako modifikasyon sa akin tambucho. Pinagawa ko talaga yung nakakarinding ingay. Yung tipong pagdaan ko'y siguradong gigising ang buong barangay. Habang nililinis ko ang aking helmet, ini-imagine ko na kung gaano ako kabilis sa kalsada kinabukasan. Tinitingnan ko yung mga sticker at accessory na nakakabit sa aking motor. Puro porma, puro yabang. Wala sa isip ko ang panganib. Ang mahalaga sa akin, tinitingala ako kapag dumadaan. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil kailangan kong ihatid ang nakababata kong kapatid sa eskwelahan. Si Nika. Grade 4 pa lamang siya noon. Kuya, dahan-dahan lang po ha. Natatakot ako eh. Ang pakiusap niya habang sumasakay sa likod ko. Oo na, hawak ka lang dyan. Pero sa loob-loob ko, gusto ko siyang takutin para tumigil sa pagiging iyakin. Paglabas pa lamang ng subdivision, binirit ko na agad. Siningit ko siya sa pagitan ng dalawang jeep. Naramdaman ko ang paghigpit ng kapit ng maliit niyang kamay sa bewang ko. Narinig ko siyang humihikbi pero hindi ko binagalan. Para sa akin, gusto ko siyang sanayin sa bilis. Pagdating sa eskwelahan, bumaba siyang nanginginig ang mga tuhod at basang-basa ng luha ang pisngi. Ni hindi man lamang siya nakapag-thank you. Pag-uwi ko ay naroon si tatay. Bihirang magalit si tatay pero nang makita niya ang itsura ni Nika na tinawagan pala si nanay mula sa school, dahil nga hindi na makahinto ang pag-iyak, hinarap niya ako. Leo, ano bang nasa isip mo? Kapatid mo yon. Paano kung may nangyaring masama? Ang bitaw ni tatay. Tinawanan ko lamang siya kay istorya. Tay, ang hina naman ng loob niyo. Wala namang nangyari, hindi ba? Dapat matuto yung bata na huwag maging lampa. Doon ko nakita ang lungkot sa mga mata ni tatay. Pero wala akong pakialam. Para sa akin, mahihina lamang talaga ang mga tao sa paligid ko. Noong gabing iyon ay nagkita-kita kami ng mga tropa ko sa kanto. Halos lahat kami nakamotor. Doon kami nagpaplano ng mga ride o kaya naman ay karera sa gabi kapag maluwag na ang kalsada. Ako ang laging pinakamaingay sa grupo. Oh, anong pustahan natin mamaya? Sino-sinong lalaban? Ang hamon ko sa kanila. Kahit maliit lamang ang kinikita ko noon bilang rider, itinataya ko ang lahat. Hindi para sa pera kay istorya kung hindi para sa pride. Gusto ko kapag nabanggit ang pangalang Leo, ang kasunod doon, ang bilis niyan. Walang takot yan. Sa gitna ng tawanan na inilabas ko ang aking vape. Bumuga ako na makapal na usok habang tinititigan ng mga kaibigan ko na tila sumasang-ayon sa bawat kayabangan ko. Pakiramdam ko, ito ang tunay na buhay. Pag-uwi ko para maghapunan, ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Tahimik ang lahat habang kumakain. Si Nika, hindi man lamang makatingin sa akin. Si tatay, nakatitig lamang sa plato niya. Sinubukan ni nanay na basagin ang katahimikan. Leo anak, baka naman gusto mong subukan mag-apply doon sa opisina ng tito mo. Matino ang trabaho doon. Hindi ka lagi nasa kalsada, delikado. Binitawan ko bigla ang kutsara ko at tumingin ng masama kay nanay. Nay, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayaw ko sa opisina? Mas malaki ang kinikita ko rito at hawak ko ang oras ko. Huwag niyo na akong pakialaman sa gusto ko. Tumayo ako agad kahit hindi pa ako tapos kumain. Umalis ako para makipag-inuman sa mga tropa. Doon ko ibinuhos ang inis ko. Sa gitna ng inuman, nagyayabang ako tungkol sa kung paano kong natakasan ng mga pulis noong nakaraang linggo nang dahil sa beating the red light.
O kala nila mahuhuli nila ako. Mas mabilis pa ako sa kidlat eh. Ang pagmamayabang ko habang nilalaklak ang alak. Uminom ako ng uminom kay istorya kahit alam kong kailangan ko pang magmaneho pa uwi. Wala sa bokabularyo ko ang salitang disgrasya. Pakiramdam ko'y hindi ako tatabla ng kahit na anong aksidente. Ako si Leo, ang hari ng kalsada. Madaling araw na noong magpasya akong umuwi. Medyo umiikot na ang paligid ko, pero pinilit kong sumakay sa motor. Habang bumibiyahe, mabilis pa rin ang takbo ko. Pagdating sa isang kurbada, biglang gumewang ang manibela ko. Muntik na ako sumemplang. Ramdam ko yung kiskis ng sapatos ko sa semento para lamang mabalanse ko ang motor. Pero alam mo ba ang ginawa ko kay istorya? Imbes na matakot o magpasalamat na hindi ako natuluyan, tumawa lamang ako na malakas. Muntik na yun pero hindi ako matutumba. Huminto muna ako sa tabi ng madilim na kalsada. Kinuha ko ang vape ko sa bulsa at bumuga na makapal na usok at pinagmasdan ang tahimik na paligid. Pakiramdam ko, ako ang pinakaastig na tao sa mundong ito dahil nalusutan ko iyon. Kinabukasan ay nagising ako na parang pinupukpok ang ulo ko dahil sa hangover. Pero alam mo ba kung ano ang unang hinanap ng mga kamay ko? Hindi tubig, hindi gamot, kung hindi susi na motor. Alam mo kay istorya, may mga araw talaga na pakiramdam natin ay tayo ang pinakamagaling. Yung tipong walang makakatalo sa atin sa kalsada. Ganoon ang mindset ko noon. Isang hapon at matindi ang buhos ng ulan. Yung tipong halos hindi mo na makita ang kalsada sa harap mo dahil sa kapal ng patak ng tubig sa visor ng helmet ko. Pero dahil may hinahabol akong delivery na malaki ang tip, isang priority order na kailangan makarating agad, hindi ako nagbawas ng bilis. Bagamat alam kong madulas ang aspalto at delikado ang bawat liko, sige pa rin ako sa pagpapatakbo. Panay ang singit ko sa pagitan ng mga sasakyang nakahinto dahil sa baha. Wala akong pakialam kung nababasa ng talsik ng tubig mula sa gulong ko ang mga taong naglalakad sa gilid na sumisilong sa mga waiting shed. Ang mahalaga sa akin, makarating ako sa destination ko at makuha yung pera. Para sa akin, trabaho lamang ito at kung mababasa sila, problema na nila yun dahil wala silang sasakyan. Sa isang malaking intersection, habang naghihintay mag-green light, nakasabayan ko ang isang puting kotse. Maayos ang kanyang takbo, yung tipong ingat na ingat dahil nga maulan. Noong nag-go na, sinubukan kong unahan siya agad pero ayaw niyang magbigay. Siguro dahil nga madulas sa delikado, nanatili siya sa gitna ng lane. Nainis ako kay istorya. Ang pakiramdam ko, hinahamon niya ako. Sinimulan kong pormahan ang driver. Diniinan ko ang clutch at pinatutunog ko ng pagkalakas-lakas ang modified na tambucho ko sa mismong gilid ng bintana niya. Gusto ko siyang inisin. Gusto ko siyang takutin para tumabi siya. Tinatapatan ko ang takbo niya at tinitingnan ko ng masama ang tinted na bintana niya habang binibiritan ko ang motor ko. Para sa akin, laro lamang ito. Isang paraan para ipakita na mas may kaya ko sa kalsada kesa sa kanya. Dahil sa sobrang inis ko, huminto muna ako sa isang tabi. Doon sa may tapat ng isang saradong shop. Inilabas ko yung vape ko at humit-hit ng malalim. Habang bumubuga ako ng usok, nakatitig lamang ako sa malayo. Sinusundan ng tingin ng puting kotse habang dahan-dahang lumalayo. Hindi ko alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na magiging normal ang lahat sa akin. Kung alam ko lang sana'y tumigil na ako noon pa lang. Noong medyo kumalma na ako, hinabol ko ulit ang puting kotse. Nag-abot kami sa isang makipot na tulay.
Gabi na noon at madilim ang paligid dahil pundi ang ilang ilaw sa poste. Naisip ko, dito ko siya uunahan para mapahiya siya. Piniga ko ng todo ang silinyador. Dahil sa sobrang bilis ko at sakipot ng daan, nagulat siguro yung driver ng kotse. At para hindi kami magkabanggaan, napilitan siyang kumabig ng biglaan pakanan. Narinig ko ang nakakangilong tunog ng gulong na nag-skid sa basang semento. Nawala ng kontrol ang driver. Nakita ko kung paanong sumuray-suray ang puting kotse bago ito bumangga ng pagkalakas-lakas sa isang malaking poste ng kuryente sa dulo ng tulay. Yung tunog na nayuping bakal at basag na salamin hanggang ngayon, parang napapakinggan ko pa rin. Huminto ako ilang metro ang layo sa pinangyarihan. Nakita ko ang usok na lumalabas mula sa makina ng nayuping sasakyan. Doon ko nakita ang driver. Duguan siya. Nakasandal ang ulo sa manibela na bumukas ang airbag. Pero ang hindi ko makakalimutan kay istorya ay noong bigla siyang dumilat. Tumingin siya ng diretso sa akin. Kahit malayo ako, ramdam ko ang bawat pagtitig niya. Para bang may gusto siyang sabihin o baka humihingi siya ng tulong. Kaistorya, imbes na lapitan ko at tulungan, nanaig ang takot sa akin. Takot na baka ako ang sisihin. Takot na makulong. Takot na mawala ang lisensya ko. Ang ginawa ko'y pinaharurot ko ang motor ko palayo. Iniwan ko siya doon sa gitna ng dilim at ulan. Pagdating ko sa bahay ay nanginginig ang buong katawan ko. Halos hindi ko maipasok ang susi sa lock ng gate. Agad kong ipinasok ang motor sa garahe at tinakpan ko ito ng makapal na trapal. Ayaw ko makita ito ng kahit sino. Pumasok ako sa loob at dumiretso sa kwarto pero hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, yung mukha ng driver at ang mga titig niya ang nakikita ko. Doon ko unang naramdaman yung klase ng takot na hindi ko pa nararanasan noon. Yung takot na kahit anong tago mo, alam mong may mali. Kinabukasan habang nag-aalmusal, nanonood si nanay ng balita sa TV. Munti ko nang mabitawan ang baso ng kape noong ibinalita ang aksidente sa tulay kagabi. Ang sabi ng reporter, pumanaw na raw ang driver ng puting kotse pagdating sa ospital. Wala daw witness sa nangyari at tinitingnan pa kung nag-overtake ba o sadyang nadulas lamang ang sasakyan. Bigla akong nakaramdam ng sobrang lamig sa loob ng kusina namin. Mainit ang panahon noon kay istorya. Tirik na tirik ang araw at walang aircon sa bahay pero para bang nanginig ako sa ginaw. Para bang may dumaan akong ano sa bato ko. Yung pakiramdam na may umihip doon kahit sarado naman ang lahat ng bintana at pintuan namin. Dumiretso ako sa garahe para tingnan ang motor ko. Baka kasi may tama rin. Pero laking gulat ko noong itaas ko ang trapal. Basang-basa ang upuan ng motor ko. Kitang-kita ang mga butil ng tubig na parang kagagaling lamang sa malakas na ulan. Gayong tuyong-tuyo naman ang garahe namin at hindi naman umulan simula kagabi. At ang mas nakapagtataka, may mga marka ng putik sa footrest at sa gilid ng tangke. Mga bakas sa parang galing sa sapatos ng isang tao na kalalabas lamang sa kanal o maruming tubig. Dali-dali ko itong pinunasan gamit ang basahan habang panay ang lingon ko sa paligid. Chinecheck ko kung may nakapasok ba sa amin. Pero wala namang tao. Pagpasok ko sa kwarto ko para magpahinga sana, biglang bumukas ang radyo ko sa ibabaw ng cabinet. Nagulat ako dahil hindi naman ito nakasaksak. Puro static lamang ang napapakinggan ko. Yung maingay na shhh na tunog. Pero sa gitna ng ingay na iyon, may narinig akong boses. Boses ng isang lalaki. Malat ito at parang hirap magsalita pero malinaw na binabanggit
ang pangalan ko. Agad kong nilapitan ang radyo at hinugot ang saksakan kahit alam kong wala naman itong kuryente. Tumunog pa rin ito ng ilang segundo bago tuluyang tumahimik. Napaupo na lamang ako sa kama. Pawis na pawis kahit malamig ang nararamdaman ko. At dahil hindi ako mapakalis sa bahay, nagpasya akong lumabas at mag-deliver muli para mawala ang isip ko sa nangyayari. Pero habang nasa kalsada ako, mayroon akong naamoy. Isang amoy na nakakasuka, parang bulok na karne na hinaluan ng amoy ng sunog na gulong. Kahit gaano ko kabilis patakbuhin ang motor ko para iwanan ng amoy, sumasama itong sa akin. Parang nakadikit na ito sa suot kong jacket. At habang bumibilis ang takbo ko, naramdaman ko ang isang bigat sa aking likuran. Parang may umayakap sa akin mula sa likod. Mahigpit na tila ba may nakaangkas sa akin kahit wala naman akong karga. Tumigil ako sa isang gasolinahan. Halos matumba ako sa pagbaba ng motor. Pumasok ako sa banyo para maghilamos at pakalmahin ang sarili ko. Ang sabi ko sa aking sarili, "Guni-guni mo lang to, Leo. Pagod ka lang." Subalit nang tumingin ako sa may salamin pagkatapos maghilamos, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Sa refleksyon ng salamin, sa aking likuran, may nakita akong lalaki. Duguan ang mukha niya at nakayuko ito at suot niya ang barong na nakita ko sa driver ng puting kotse. Agad akong lumingon sa likod ko para harapin siya, pero wala namang tao. At pagtingin kong muli sa may salamin, wala na rin ang lalaki. Kumaripas ako ng takbo palabas at sumakay sa motor ko. Umuwi ako nang hindi tinatapos ang aking shift. Pagpasok ko sa pinto'y nakita ko ni nanay. At ang sabi niya, "Anak, anong nangyari sa iyo? Bakit putlang-putla ka? Para ka nakakita ng multo." Hindi ako nakapagsalita kay istorya. Dumiretso lamang ako sa kwarto at piniling magpahinga. Kinabukasan ay maaga akong bumaba sa garahe para sana pumasok sa trabaho. Gusto kong idaan sa pagtatrabaho ang lahat para makalimot. Pero nang isususi ko na ang motor ko, ayaw nito mag-start. Bago naman ang baterya nito at kakapalit ko pa lamang ng spark plug noong 1 linggo. Kaya't imposibleng hindi ito umandar. Sinubukan kong i-kickstart ng paulit-ulit hanggang sa mangawit ang binti ko pero wala talaga. Habang nakayuko ako at tinitingnan ang makina, bigla akong napatigil. May narinig akong tunog na nanggagaling sa loob mismo ng tangke ng gasolina. Para bang may kumakatok sa bakal mula sa loob. Hindi yung tunog ng singaw ng hangin o dahil sa init. Talagang para siyang kinakatok ng kamao ng tao na gustong lumabas mula sa loob ng tangke. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Lumayo ako ng kaunti sa motor pero laking gulat ko nang bigla itong umandar ng mag-isa. Wala ang susi sa ignition kay istorya. Nakahawak pa ako sa susi ko pero ang motor, umuungol ang makina. At ang nakakapanginig ng laman, yung ingay ng tambucho na dati ipinagmamayabang ko dahil sa lakas, iba na ang tunog ngayon. Hindi na ito yung rumbled na tunog ng makina. Parang boses na ito ng isang taong dumadaing sa sobrang sakit. Yung tunog na parang may nahihirapang huminga na humahalo sa bawat pihit ng silinyador kahit wala namang humahawak dito. Hinayaan ko lamang na mamatay ang makina ng kusa dahil sa sobrang takot. Hindi ko magawang lapitan para patayin. Sa isang iglap lamang, naging normal muli ang lahat. Noong gabing iyon na hindi rin ako nakaligtas sa panaginip. Nakita ko ang sarili kong nakahiga sa kama tapos sa gilid ko may nakaupong lalaki. Kahit madilim, alam kong siya yung driver ng puting kotse. Wala siyang sinasabi. Nakatitig lamang siya sa akin habang dahang lumalapit ang kamay niya sa leeg ko.
Ramdam ko ang lamig ng balat niya nang hawakan niya ako. Pagagising ko na madaling araw ay humahangos ang aking hininga at pagtingin ko sa may salamin, may mga pasa na ako sa leeg. Mga pasang hugis daliri, parang may sumakal sa akin habang tulog ako. Kailangan ko pa rin kumita kaya naman kahit nanginginig ang tuhod ko, pilit akong sumakay sa motor ko noong sumunod na araw. Pero habang bumibiyahe ako sa kahabaan ng kalsada, naramdaman ko na bigla na lamang bumigat ang likuran ng aking motor. Sanay ako na may angkas pero ito, kakaiba ang bigat. Ramdam ko na hirap ang makina at parang dalawa ang lulan ko kahit mag-isa lang naman ako. Sa tuwing dadaan ako sa ilalim ng mga street light, tinitingnan ko ang anino ng motor ko sa kalsada. Kaistorya. Kitang-kita sa anino na may nakaupong tao sa likuran ko. Isang figura na nakasuot ng barong na punit-punit at punong-puno ng dugo. Hindi ako makalingon. Pakiramdam ko kapag lumingon ako, magdidikit ang mukha namin. Huminto ako sa isang traffic line sa may tawiran. May isang bata roon na kasama ang magulang niya. Nang tumingin ang bata sa direksyon ko, bigla itong humiyaw at umiyak na malakas sa takot. Itinuro niya ang likuran ko habang nagtatakbo siya, palayo sa mga magulang niya. Doon ko nalaman na hindi lamang ako ang nakakakita sa kung anumang itong sumusunod sa akin. May kasama ako at nakikita siya ng ibang tao na wala pang muwang sa mundo. Habang nagpapatakbo ako pa uwi, lahat ng aso sa bawat kalye na madadaanan ko ay nag-uungulan. Hindi sila tumatahol ng normal. Parang umiiyak sila habang nakatingin sa akin. Ramdam ko na sinusundan ako ng kamalasan at hindi ako tatantanan hanggat hindi ako nakakabayad sa ginawa ko. Pagdating ko sa bahay, gusto ko lamang maligo para mahimasmasan. Binuksan ko ang gripo sa banyo pero imbes na malino na tubig, kulay pula at malapot na likido ang lumabas. Amoy kalawang ito, parang sariwang dugo na galing sa isang malalim na sugat. Agad kong pinatay ang gripo pero puno na ang balde ko ng nakadidiring likidong iyon. At nang tumingin ako sa may sahig, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. May mga bakas ng paa. Basa ito at putikan. Ang mga bakas ay nagmumula sa pader papunta sa kinaroroonan ko. Para may isang taong kakatayo lamang sa harap ko, pero hindi ko siya makita. Dali-dali ako lumabas ng banyo at hapong-hapo. Nakita ko ang kapatid ko sa may sala naglalaro. Tiningnan niya ako at saka ako tinanong, "Kuya, sino po yung lalaking dugo ang nakatayo sa likod mo kanina sa banyo?" Halos himatayin ako sa takot kay istorya. Alam kong hindi na ito biro. Pero noong narinig ni nanay ang kapatid ko, sinaway niya ito. "Nako, itong batang to, wag mo ang tinatakot ang kuya mo. Wag ka na kasing nanonood ng mga horror movie sa TV." Maya-maya pa noong tiyanek ni nanay ang banyo, naging normal na ang tubig sa gripo at wala na rin yung mga bakas ng putik sa may sahig. Akala nila'y namamalikmata lamang ako. Pumasok ako sa kwarto at sinubukan kong gamitin ang folding keyboard ko para sana i-chat ang mga tropa ko at hihingi ako ng tulong. Pero noong i-connect ako ito, kusa itong nagtatype. Hindi ko hinahawakan ng mga keys pero lumalabas sa screen ang mga letra. Ang lumalabas kay istorya, plate number ng puting kotseng na disgrasya nang dahil sa akin. Paulit-ulit iyon na lumalabas hanggang sa mapuno ang buong pahina ng notepad ko. At ang thermal printer ko sa tabi ay biglang umugong. Nagprint ito na mag-isa kahit hindi naman nakakonekta sa phone ko. Ang lumabas sa papel ay mga litrato ng eksena ng aksidente. Malabo, madilim, pero kitang-kita sa bawat picture ang motor ko
na mabilis na tumatakas palayo sa nayuping kotse. Sa sobrang galit at takot ko ay kinuha ko ang printer at ibinalibag ko ito sa may sahig hanggang sa ito'y mabasag. Pero ang mga piraso nito ay parang gumagalaw pa rin sa sahig para mga insekto na gustong lumapit sa akin. Pakiramdam ko, kino-corner na ako ng sarili kong mga gamit. Pero noong kumurap ako at tumingin muli sa sahig, wala naman yung mga printed paper at buo pa rin ang printer ko. Para na ako nababaliw kay istorya. Hindi ko na alam kung alin ang totoo sa hindi. Pero isa lamang ang sigurado ko. Hindi ako nag-iisa sa kwartong ito. Sa puntong ito kay istorya ay parang hindi na talaga ako ang may-ari ng sarili kong katawan. Dahil sa sobrang pagod, puyat at takot, nakatulog ako sa sofa sa sala. Pero ang tulog na iyon, hindi pahinga ang dala kung hindi isa na namang malupit na panaginip. Nakita ko ang sarili ko nakahiga sa gitna ng kalsada. Hindi makagalaw habang sunod-sunod akong sinasagasaan ng napakaraming motor. Bawat rider na dumadaan at bumubutas sa katawan ko, iisa lamang ang muka. Mukha ng driver na pinabayaan kong mamatay sa tulay. Nagising akong humihingal at hirap na hirap akong huminga. Ramdam kong may nakadantay na mabigat na bagay sa dibdib ko. Wala akong nakikitang tao pero yung bigat, para bang may isang lalaki nakaupo sa ibabaw ko at unti-unti akong dinadaganan. Sinubukan kong sumigaw at humingi ng saklolo kina nanay pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Para ako nalulunod sa tuyong lupa. Nang biglang gumaan ang pakiramdam ko at makaalis ang bigat, napatingin ako sa sofa. Halos masuka ako dahil nakita ko ang maraming uod na gumagapang sa tela ng sofa kung saan ako nakahiga. Nanggagaling ang mga uod sa ilalim ng mga unan at mabilis silang dumarami, kumakalat sa braso ko. Dali-dali akong kumuha ng walis para alisin sila. Pero paglingon ko, bigla naman silang nawala na parang bula. Malinis ang sofa, walang kahit na isang uod. Hindi ko na kaya sa loob ng bahay kaya naman lumabas ako para maglakad-lakad at kumuha ng sariwang hangin. Pero kahit sa labas, parang magnet ako ng disgrasya. Bawat sasakyang dumadaan sa harap ko, tila biglang kumakabig papunta sa bangketa kung nasaan ako. Pakiramdam ko, anumang oras ay sasabog o sasampal sa akin ang bawat gulong na dadaan. Hanggang sa napadaan ako sa tapat ng simbahan at nakita ko ang isang matandang babaeng nagbebenta ng mga kandila. Pero nang dumaan ako sa tapat niya, biglang namatay ang lahat ng sindi ng kanyang mga kandila kahit wala namang hangin. Tumingin sa akin ang matanda na may halong pagkaawa at takot. At ang sabi niya sa akin, "Anak, may nakasabit na kamatayan sa iyong balikat. Ayusin mo ang dapat ayusin." Bumalik ako sa garahe. Bala ko nang ituloy ang plano kong ibenta na lamang ang motor para matigil na ang lahat ng ito. Pero paglapit ko, nanlumo ako. Ang motor ko na dati ay makintab at laging bagong linis, puno na ng makapal na kalawang ang buong body nito. Ang mga gulong ay tila natunaw at dumikit na sa semento ng garahe. Yung para bang matagal na itong nabulok doon. Bigla ko narinig ang boses ni tatay mula sa loob ng garahe. "Leo anak, tulungan mo ako rito." Pumasok ako agad para tingnan kung ano ang kailangan niya. Pero pagpasok ko, wala namang tao roon. Biglang bumagsak at nagsara ang pinto mula sa labas. Nakulong ako sa dilim. Kasabay noon, bumisita sa ilong ko ang amoy ng gasolina na hinaluan ng amoy na bulok na karne. Sa gitna ng dilim, may naramdaman ako na mga kamay. Malalamig na kamay na dahan-dahang humahawak sa binti ko
mula sa ilalim ng motor. Sumigaw ako ng sumigaw. Pilit kong sinuntok ang pinto para makalabas hanggang sa magsugat-sugat ang mga kamao ko. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, nakita ako ni nanay at tatay na umiiyak at sugat-sugat ang kamay. Hindi ko maipaliwanag sa kanila ang nangyayari. Napaiyak ako ng husto kay istorya. Doon na ako nagdesisyon na humingi ng kapatawaran sa Diyos. Nag-alay ako ng bulaklak at nagdasal sa harap ng puntod ng driver na iyon sa sementeryo. Kahit hindi ako formal na nakulong, ang konsensya ko ang naging rehas sa loob ng matagal na panahon. Nangumpisal din ako sa isang pari. Ibinenta ko na ang motor o kung ano man ang natira rito. Ipinatawag ko ang mga scrap buyer at ipinakilo ko na ang dati kong ipinagmamalaki na ngayon ay tumpok na lamang ng kinakalawang na bakal. Gusto ko nang ibaon sa limot ang kayabangan ko. Hindi ko man hayagang naamin sa lahat ang buong detalye. Pinagsisihan ko iyon at sinusubukan kong bumawi sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa akin. Maraming salamat po sa inyong oras at sana mabawasan kahit paano ang bigat na meron ako sa aking dibdib. Gumagalang Leo. Leo, mabigat ang pinagdaanan mo. Ang kalsada ay hindi pa laruan at ang bawat pagkakamali natin doon may katumbas na buhay. Bagaman nagbabayad ka na sa pamamagitan ng pagdulong sa kapwa at pagiging advocate ng safety, tandaan mo na ang tunay na kapayapaan ng loob nagsisimula sa ganap na katotohanan. Minsan ang pagsisisi hindi sapat kung may tinatago pa tayong lihim sa mga taong nagmamahal sa atin. Mas mainam pa rin na aminin sa pamilya ang tunay na nangyari. Masakit, oo, at baka may magbago sa tingin nila sa iyo. Pero doon mo mararamdaman ang tunay na paglaya mula sa multo ng nakaraan. Sa mga kaistorya nating nakasubaybay ngayon, palaging tandaan, ang pag-iingat sa kalsada ay pag-iingat din sa kaluluwa ng mga taong naghihintay sa atin sa bahay. Huwag hayaang ang isang segundong kayabangan ay maging habang buhay na pagsisisi.